Isang super sikat na banda ang sinasabing nakipagkasundo sa dyablo. At kapalit ng kanilang kaluwalhatian, isa-isa silang dinalaw ng kamatayan. Mga kaibigan, ito ang kwento ng Led Zeppelin, ang banda na hanggang ngayon ay hindi pa nalilipasan ng intriga tungkol sa mga sumpa, ritual at kasunduan kay Lucifer, kay Satanas mismo. Welcome sa ating channel, Misteryo at Kwento PH. Kung gusto mo ng ganitong misteryo ay mag-subscribe ka na at ilike ang ating video para naman lalo kong ma-inspire na gumawa pa ng ganitong mga content. Kaibigan, bago mo isipin na ang misteryo ng ating video ngayon ay isang urban legend lamang, tandaan mo, minsan ang mga alamat ngayon ay dati palang katotohanan noon. Sa bawat usok, sigurado, may apoy doon. Si Jimmy Page ang tahimik pero napakahusay na lead guitarist ng Led Zeppelin. Minsan ay nagsabi sa isang interview, "Hindi ko sinasamba ang dyablo, pero ang mahika, sinasamba ako." At sa mga salita na ito, nagsimulang kumalat ang kakatuwang misteryo sa kanilang grupo. Si Page ay taga West London, gwapo, misteryoso, at may kakaibang karisma. Sa mundo ng rock and roll, siya yung tipo ng tao na hindi mo basta malilimutan. Ang mga kaibigan niya, mga sikat na musikero rin, tulad ni na Eric Clapton, Rolling Stones at marami pang iba. Pero sa grupo ni Jimmy, ang Led Zeppelin, ay may kakaiba. Isang dilim na nakatago sa likod ng musika. Ang grupo niya noong 1960s ay puno ng mga flower children ng Age of Aquarius. Mga naka-hippie outfit, humihit-hit ng usok at nag-i-experiment sa LSD. Alam niyo ba kung ano ang LSD? Ang LSD ay lysergic acid diethylamide o isang hallucinogenic drug. Ibig sabihin, isa itong uri ng gamot o substance na nagpapabago sa pag-iisip, damdamin at pandaman ng isang tao. In short, nagpapahay sa isang tao. Pero sa likod ng saya at droga, may mas madilim silang kinahuhumalingan, ang okultismo. Sinaunang mahika, mga sigil at mga ritual na mula pa sa silangan. Nang mabuo ni Jimmy Page ang banda niyang Led Zeppelin, parang mahika raw ang lahat. Una niyang nahanap si John Paul Jones, ang bassist. Sumunod naman si Robert Plant, ang bokalista. At sa huli ay si John Bonham, ang drummer. Sila ang tinaguriang Unholy Quaternity. Apat na kaluluwang pinagbuklod ng tunog, pero may kasamang misteryo. Bawat miyembro ay pumili ng sariling simbolo o sigil. Mga kakaibang marka na halos walang nakakaintindi noon. Ang mga sigil ay mga simbolong ginagamit sa mahika. Minsan tanda ng demonyo, minsan naman pangbasbas o sumpa. Kaya't nang gamitin ito ng Led Zeppelin sa kanilang mga album, nagsimula ng kumalat ang bulong-bulungan. May sumpa raw ang Led Zeppelin. Simula noon, parang may aninong sumusunod sa banda. Isa-isang dumating ang kamalasan, ang sakit at ang kamatayan. Hindi lang sa kanila, kundi sa mga taong malapit sa kanila. Tinawag itong The Curse of Led Zeppelin. At ngayong gabi mga kaibigan, bubuksan natin ang makapal na aklat ng kasaysayan
at susuriin kung ano nga ba ang totoo sa likod ng sumpa. May mga nagsasabing si Jimmy Page mismo ang nakipagkasundo sa Diablo at isinakripisyo ang kaluluwa ni na Robert Plant at John Bonham kapalit ng tagumpay. Pero para maintindihan ito, kailangan nating bumalik hindi lang sa panahon ng rock and roll, kundi 6 na siglo pabalik. Noong ika-16th na siglo, may isang alkemistang Aleman na nagngangalang Johann Georg Faust, isang matalinong scholar na nainip sa karunungang makatao. Gusto niya ng higit pa, walang hanggang kaalaman at kaligayahan. Kaya nag-alay ng kaluluwa sa demonyo kapalit ng walang hanggang kapangyarihan. Ang tawag dito ay Faustian bargain, o simpleng sabi, ang pakikipagkasundo sa Diablo. Ayon sa alamat, dumating sa kanya ang demonyong si Mephistopheles at nagkasundo silang sa isang patak ng dugo, magiging alipin siya ng impyerno. Namatay si Faust sa isang pagsabog sa kanyang laboratorio, sinasabing kinuhanan ng Diablo ang kanyang kaluluwa. At doon nagsimula ang imahe ng musikero, scholar o artista na nakikipag-deal sa demonyo kapalit ng talento. Alam mo bang ayon sa Biblia, si Lucifer mismo ay nilikha bilang musikero? Sa aklat ni Ezekiel nakasulat, ang iyong mga tamborin at plauta ay inihanda para sa iyo sa araw ng iyong pagkalikha. Kaya't sinasabing si Satanas ang unang musikero sa langit. At marahil dito nagsimula ang ugnayan ng musika at sumpa. Maraming alamat ang nagsasabing ang musika ay pintuan. At kung mali ang iyong pintuang binuksan, hindi tunog, kundi kadiliman ang lalabas. Noong 1713, isang Italianong kompositor na si Giuseppe Tartini ang nanaginip daw na dinalaw siya ng Diablo. Sa panaginip, inialok ng demonyo ang kanyang kaluluwa kapalit ng isang awit. At nang tumugtog ang Diablo ng violin, narinig ni Tartini ang pinakamagandang tugtugin sa buong buhay niya. Pagkagising niya, pilit niyang ginaya ang tugtugin at yun ang naging Devil's Thrill Sonata, isa sa pinakamahirap na piyesang violin sa kasaysayan. Ang tanong natin ngayon, nang sabihin ni Robert Plant ng ang kanta nilang Stairway to Heaven ay dumating sa kanya sa isang panaginip, pareho ba sila ng naging karanasan ni Tartini? Bago pa man ang Led Zeppelin, may isa pang alamat na mas matindi. Ang blues legend na si Robert Johnson, isang hamak na musikero mula sa Mississippi Delta. Sinasabing isang gabi ng Oktubre, lumabas siya sa isang crossroads. Dala ang kanyang gitara. Doon niya nakilala ang isang lalaking itim, matangkad at nakakatakot. Ang Diablo daw mismo. Inayos ng lalaking ito ang kanyang gitara. Tumugtog sandali at pagkatapos noon, naging henyo sa gitara si Robert Johnson. Mula sa pagiging sintonado, bigla siyang naging alamat ng blues. Ngunit ilang taon lang ang lumipas, siya ay namatay sa edad na 27. Nalason at natagpo ang dumudugo ang bibig. At doon ipinanganak ang 27 Club, mga musikero na namatay sa edad na 27. Kabilang na si Jimi Hendrix,
si Janis Joplin at Kurt Cobain. At oo, konektado rin ang ilan sa kanila sa Led Zeppelin. Pero teka, baka hindi nga Diablo ang nakausap ni Robert Johnson. Sa relihiyong voodoo ng Africa, may Diyos ng crossroads na tinatawag na Papa Legba. Siya ang tagapamagitan ng espiritu at tao. Hindi masama, kundi tuso. Kung si Johnson ay humingi ng tulong, baka gabay ang binigay at hindi sumpa. Pero para sa mga sumubok gayahin ang ginawa niya, baka hindi si Papa Legba ang kanilang natawag. Mula sa blues, ipinanganak ang rock and roll at lahat ng malalaking banda, ang Rolling Stones, Cream, Yardbirds hanggang sa Led Zeppelin, ay inspirasyon ni Robert Johnson. Kaya sa isang banda, dala rin nila ang kanyang pamana, kasama ang sumpang iniwan niya sa crossroads. Noong sumikat ang rock sa England, kasabay nito ang hippie revolution. Mga kabataang naghanap ng kalayaan, tumatalikod sa simbahan at yumayakap sa sex, drugs, and rock and roll. Para kay Jimmy Page, ang okulto ay parang kabaliktaran ng konserbatibong Kristyanismo ng Britanya. Ito ang kanyang rebellion at kalaunan naging obsession. At dito pumasok ang isa sa pinaka-controversial na tao sa kasaysayan ng mahika, si Aleister Crowley. Si Crowley ay isang tunay na magician, hindi illusionist, kundi alagad ng okulto. Isa siyang scholar, makata at tagapagtatag ng lihim na samahang tinawag na Ordo Templi Orientis o OTO. Ang kanyang turo, "Do what thou wilt shall be the whole of the law." Sa Tagalog, gawin mo ang anumang gusto mo, yun ang batas. Ito ang naging motto ng mga rebeldeng kabataan ng 1960s at kabilang sa mga tagasunod nito ay si Jimmy Page mismo. Manatiling sumubaybay sapagkat pag-uusapan natin kung paano ginamit ni Jimmy Page ang mga turo ni Crowley, ang kanyang pagbili sa bahay ng isang sinasabing portal ng impyerno, at kung paano nagsimula ang mga kamatayan na bumalot sa Led Zeppelin. Kaya huwag kang bibitaw dahil pag-uusapan natin ang puso ng sumpa. Sa mundo ng musika, hindi lahat ng tugtugin ay galing sa langit. Sa paglipas ng panahon, mas lumalim ang pagkahumaling ni Jimmy Page kay Aleister Crowley. Habang ang ibang musikero ay abala sa kasikatan at babae, si Page ay abala naman sa pagbabasa ng mga lumang aklat ng mahika, mga sigil at ritual ng sinaunang Ehipto. Ayon mismo sa kanya, nabasa niya si Crowley noong teenager pa lang siya. At sabi niya, "Ito na yon. Ito ang hinahanap ko." Habang tumatanda, unti-unti siyang nagiging buhay na reinkarnasyon ng mga turo ni Crowley. Hindi lang siya tagahanga, kundi tagasunod siya. Ang motto ni Crowley na "Do what thou wilt" ay naging simbolo ng kabataan sa dekada 60. Ito ang panahon ng sex, drugs, and rock and roll. At si Page, wala bang ginawang batas ang salitang yon? Sa mundo ng musika, siya ang hari ng kalayaan. Walang sinusunod na pamantayan. Pero ang hindi alam ng marami, habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan bilang musikero, lumalalim din ang kanyang pagpasok sa okulto. Ang ilan, laro lang ito, pero para kay Page, pananampalataya. Sumali si Page sa mismong samahan na itinatag ni Crowley, ang Ordo Templi Orientis o OTO, isang lihim na organisasyon na gumagamit ng ritual, simbolo at seremonyas ng sinaunang mahika.
Ayon sa mga occult researcher, hanggang ngayon ay miyembro pa rin daw siya at para sa kanya, si Crowley ang propeta ng modernong panahon. Marami ring elemento ng mahika ni Crowley ang base sa Ehiptong sinauna. Mga simbolo ni Horus, mga Diyos ng araw at mga lihim na orasyon. At kung mapapansin mo sa mga stage costume ni Page, nandyan ang Eye of Horus, mga pyramid, at mga simbolo ng mga bituin. Sa kanya, hindi lang ito design. Ito ay ritual. Habang tumataas ang kasikatan ng Led Zeppelin, lumalalim ang pagkahumaling ni Page sa maywagang mundo ni Crowley. Isa siyang taong puno ng sekreto. Halos hindi nai-interview at kung magsalita man, lagi niyang binabanggit ang salitang magic. Sa mga mata ng publiko, siya ay isang rock star. Pero sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang manggagaway na may gitara. Noong kasagsagan ng kanyang karera, binili ni Jimmy Page ang Boleskine House, isang mansyon sa tabi ng Loch Ness sa Scotland. Oo, kung saan sinasabing may halimaw sa lawa. Pero ang totoo, hindi halimaw ang dahilan kung bakit niya ito binili. Ang bahay na ito ay dating pag-aari ni Aleister Crowley. At ayon sa alamat, dito ginawa ni Crowley ang isang ritual na sinabing nagbukas ng pinto patungo sa impyerno. Sinasabing nagsagawa siya ng ritual mula sa aklat na The Sacred Magic of Abramelin the Mage. Isang seremonyang tumatawag sa 12 hari ng impyerno. Ayon pa sa mga local, matapos ang ritual, 2 bata ang biglang namatay sa bahay. At simula noon, walang katahimikan sa lugar. May mga naglalakad na anino, mga boses sa dilim at mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Si Crowley mismo ang nagsabing may mali sa ritual. May mga espiritong hindi na umalis. At nang bilhin ni Jimmy Page ang bahay, marami ang naniniwalang nabuhay muli ang mga yun. Ayon sa mga kaibigan ni Page, kakaibang lugar ang Boleskine House. Sa dapit hapon, bigla raw nag-iiba ang temperatura. May mga nakikitang anino sa pader at mga halakhak ng batang wala naman doon. Ang mga kasambahay, hindi nagtatagal. Lahat umaalis. Sabi nila, masama ang bahay na yun. Noong 1965, ang bagong may-ari ay isang army major na natagpo ang nagbaril sa sarili sa loob ng bahay. Noong 2015, nasunog muli ang mansyon ng misteryosong paraan. Walang tao, walang electrical fault, pero nilamon ng apoy ang lugar. Tulad ng nangyari 9 na siglo noon pa man, nang isang simbahan sa parehong lugar ang sinunog at lahat ng naroon namatay. Hindi lang bahay ang binili ni Page, binuksan pa niya ang isang tindahan ng mga aklat na esoteriko, tinawag na The Equinox. Parehong pangalan ng publikasyon ni Crowley. Bumili rin siya ng Tower House, isa pang lugar sa London na sinasabing pinamumugaran ng mga multo. At ayon sa dating kasintahan niya na si Pamela Des Barres, pinapunta raw siya ni Page sa Amerika para hanapin ang mga ritual na gamit ni Crowley. Mga balabal, mga simbolo, at mga lumang kagamitan sa mahika. At oo, nakuha niya ang ilan. Kung mapapansin mo sa mga lumang larawan ni Jimmy Page sa entablado, madalas siyang nakaitim na one-piece suit na may bordado ng dragon at mga simbolo ng bituin.
Sabi ng mga occultist, hindi yon basta costume. Isa yang ritual robe. At sa tuwing tumutugtog siya, para bang may kakaibang enerhiya sa paligid na para bang ang bawat tugtog ng gitara ay bahagi ng orasyon. Dumating ang Led Zeppelin III at sa mismong vinyl, nakaukit ang dalawang kakaibang parirala. So mote it be at do what thou wilt. Ang unang parirala ay karaniwang ginagamit ng mga Freemason sa pagtatapos ng mga seremonya. Ibig sabihin, so may it be o naway mangyari. Pero ayon sa ibang interpretasyon sa wikang Arabe, ang salitang mo ay nangangahulugang kamatayan. Kaya kung titingnan sa ibang lente, so mote it be ay maaaring ibig sabihin ay naway kamatayan ang sumapit. Masyado bang malayo o baka naman eksaktong yun ang gustong ipahiwatig ni Page? Sa Led Zeppelin IV, wala nang pagtatago si Page. Ang album art ay puno ng mga simbolo. May tarot card ng Hermit at 4 na sigil na kumakatawan sa bawat miyembro ng banda. Ang sigil ni Robert Plant ay ang Feather of Ma'at, simbolo ng katotohanan at hustisya sa Ehipto. Ang kay John Bonham naman ay 3 bilog. Ang kay John Paul Jones ay Celtic Trinity Knot. At ang kay Jimmy Page, isang misteryosong simbolo na tinatawag na Zoso. Walang makapagsabi kung ano ang ibig sabihin ng Zoso. At sabi mismo ni Page, hindi ko kailanman ipapaliwanag ito. Ayon sa mga occultist, kapag binigkas mo ang lihim ng isang sigil, mawawala ang bisa nito. Kaya marahil, ito ang dahilan kung bakit tahimik na lamang siya. Pero hindi lang ang banda ang may simbolo. Maging si Sandy Denny, isa sa mga kaibigan nilang musikero, ay binigyan din ng personal na sigil ng banda. Pagkalipas lang ng ilang taon, si Sandy ay unti-unting nasiraan ng isip. Palagi siyang naghahagis ang kanyang sarili sa hagdan. At isang araw, natagpuan siyang walang malay sa paanan ng hagdanan at hindi na nagising muli. Ang ilan, sinasabing yun ang unang biktima ng sumpa. Isang underground filmmaker na si Kenneth Anger ang nakilala ni Page. Pareho silang fan ni Crowley. Si Anger ay gumagawa noon ng pelikulang Lucifer Rising at inimbitahan niya si Page para gumawa ng soundtrack. Pero ayon sa mga occultist, ang pelikulang yon ay isang ritual mismo. Sabi nila, kapag pinanood mo ito, parang ikaw mismo ay nagiging bahagi ng seremonya. Ibinibigay mo ang iyong enerhiya sa demonyo, kaya't marami ang natakot. Ngunit si Page, excited. Sa una, maayos ang kanilang pagkakaibigan, pero kalaunan, naging magulo. Nalulong si Page sa droga, hindi natapos ang soundtrack at pinatalsik niya si Anger mula sa Boleskine House. Dahil dito, isinumpa siya ni Kenneth Anger sa publiko. Sabi raw ni Anger, pagbabayaran nila yan, nilapastangan nila ang banal na ritual. Isinusumpa ko sila at lahat ng hawakan nila ay magiging abo. At mula noon, isa-isang naganap ang trahedya. Una, muntik nang mamatay si Robert Plant sa isang car crash sa Greece kasama ang asawa at anak. Nakaligtas sila pero basag ang buto, sugatan at halos patay. Habang nagpapagaling, nagkaroon siya ng matinding laryngitis. Kaya't kinansela ng banda ang kanilang pinakamalaking tour. Dahil sa pagkansela, nag-riot ang mga fans sa Cincinnati.
At kakaibang twist ng tadhana, ilang taon matapos yon sa parehong lugar, 11 tao ang namatay sa stampede sa isang concert ng The Who. Coincidence ba o patuloy na gumagana ang sumpa? Habang lumalala ang tensyon, nasangkot ang mga miyembro ng banda sa isang bugbugan sa backstage na halos magtapos sa pagkakakulong nila. At ilang buwan lang matapos yon, tumawag ang asawa ni Plant, Robert. May sakit si Karat. Ang 5 taong gulang nilang anak ay biglang nagkasakit at makalipas ang ilang oras, namatay. Mula noon, tuluyang bumagsak ang moral ng banda. Si Plant ay nagkulong sa bahay, si Page ay tuluyang nilamon ng heroin at cocaine, at si Bonham naging lasenggero at marahas. Noong 1980, matapos ang isang araw na matinding pag-inom, inuwi si John Bonham matapos makatulog sa mesa. Nang umaga, natagpuan siyang patay sa kanyang kama, nalunod sa sariling suka. At doon natapos ang Led Zeppelin. Naglabas sila ng pahayag, "Dahil sa pagkawala ng aming kaibigan, hindi na namin kayang magpatuloy. Ang banda ay tuluyang naghiwalay at ang sumpa tila nagwakas. O baka naman, natulog lang." Ang nakakapagtaka sa lahat ng ito, si Jimmy Page. Ang pinaniniwalaang ugat ng sumpa ay nanatiling buhay, tahimik at tila walang galos. Pero kung tutusin, mula noon, hindi na siya nakapagsulat ng kahit anong sikat na kanta. Para bang naubos na ang mahika. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Totoo kayang nakipagkasundo si Jimmy Page sa Diablo? Paki-comment naman sa ibaba kung kayo ay naniniwala. O kung ito naman ay sumpa lang ng kasikatan at bisyo ng tao. At sabihin na rin ninyo kung saan bansa kayo naroroon para malaman ko kung hanggang saang lugar nakarating ang video na ito. Ayon kay Kenneth Anger, nilagyan ko sila ng sumpa ng Haring Midas. Nakamit nila ang ginto pero kapalit ay ang kanilang mga kaluluwa. Huwag bibitiw mga kaibigan, at gusto ko lamang magbigay ng paalala, ang tunay na mahika ay hindi laging maliwanag. Minsan, ito ay nakatago sa likod ng gitara, sa ilalim ng tugtugin, at sa mga pangalang hindi na dapat binabanggit. Kung gusto mong marinig pa ang mga ganitong kwento ng misteryo at kababalaghan, i-like, subscribe at i-share mo ang video na ito para mas marami pa ang makaalam ng mga lihim ng mundong hindi natin nakikita. Huwag bibitiw sapagkat ang susunod nating segment ay may spiritual reflection at biblical closing. Pagkatapos ng kamatayan ni John Bonham, parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ng Led Zeppelin. Si Robert Plant hindi na muling bumalik sa dati. Ang boses niyang minsan ay umalingaw-ngaw sa mga entablado. Ngayon ay puno ng kalungkutan at tanong. Si Jimmy Page nanatiling tahimik. Walang interview, walang paliwanag. Parang itinago niya ang lahat ng sekreto sa likod ng kanyang mga mata. May mga nagsasabing bumalik siya sa Boleskine House upang tapusin ang ritual na minsang sinimulan ni Crowley. May iba namang naniniwalang nasira na ang pinto at kaya nanahimik siya dahil natakot din siya sa sarili niyang nilikha. Kung babalikan mo, halos lahat ng alamat tungkol sa musika at sumpa ay may iisang tema, ang kapalit. Kapag masyado mong hinangad ang kapangyarihan, talento o kaluwalhatian, may kapalit na kailangang ibigay. At minsan, hindi mo alam ng kapalit pala ay ang kaluluwa mo. Sa bawat tugtog, sa bawat palakpak ng tao, unti-unting nauubos ang isang bahagi mo, hanggang sa dumating ang araw na wala ka nang maramdaman kahit nasa tuktok ka na ng mundo.
Baka ang tunay na sumpa ng Led Zeppelin ay hindi demonyo o ritual, kundi ang kasakiman ng puso ng tao. Kapag hinayaan mong kainin ka ng kasikatan, ng bisyo, ng kapangyarihan, ikaw na mismo ang nagiging instrumento ng dilim. Sabi nga ng Biblia sa Marcos 8:36, sapagkat anong mapapala ng tao kung makamtan niya ang buong mundo, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa. Ngunit tandaan mo ito, kaibigan, kahit gaano kadilim ang mundong ito, mas makapangyarihan pa rin ang liwanag. Maraming musikero, artista at ordinaryong tao ang muntik ng lamunin ng dilim, pero nang tumingin sila paitaas, doon nila nakita ang liwanag na hindi kailanman namamatay. Ang tunay na mahika ay hindi sa mga sigil o ritual, kundi sa pananampalataya, pag-ibig at kabutihan. Yun ang hindi kayang tularan ng demonyo. Sa likod ng bawat tugtugin may kaluluwang umaawit, at sa bawat kwento ng kadiliman may liwanag na pilit kumikislap. Mga kaibigan, ang kwento ng Led Zeppelin ay paalaala sa ating lahat na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng tagumpay ay galing sa langit. Kaya kung sakaling maramdaman mong parang may tinig na bumubulong sa iyo, nangangako ng kayamanan, kapangyarihan o kasikatan, alalahanin mo, ang mga pangakong galing sa dilim ay laging may kabayaran. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating YouTube channel na kung saan pinubuksan natin ang mga pinto ng kasaysayan. Ngunit maingat nating sinasarado ang mga bintana ng kadiliman. Kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, mga misteryong bumabalot sa musika, alamat at pananampalataya, i-like, share at mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dahil sa susunod na video, baka ang kwento naman na marinig mo ay tungkol sa isang awitin na hindi kailanman dapat patugtugin sa gabi. Sa mundo ng mga tunog, ang katahimikan pa rin ang tunay na banal. Hanggang sa muli, mga kaibigan.